So, mga sangkay, may bago daw po palang taktika ngayon yung United States of America. Lulusob daw ng biglaan. Ito po ay ground invasion na gagawin ng US laban po sa Iran. Ang tanong dito mga sangkay, gaano ba kahanda ang Iran? Kasi nabuking na rin po nila ito ngayon mga sangkay. Yo, magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito si Sangkay Janjan. Muling nagbabalik dito sa ating YouTube channel. Okay, how are you guys? Kamusta po kayo? Nako, mga sangkay, itong digmaan, no? Talagang nga namang tumitindi. At hindi po mahinto mga sangkay ng pakiusapan. Marami nang nakikiusap ng United Nations. Nanawagan na yung maraming mga bansa. Pero mga sangkay, patigasan po ng putotoy. Wala po talagang may nagpapatalo sa Iran at Amerika. At ngayon mga sangkay, ito may bagong information. Lulusubin pala ang Iran. Ito po ay ground invasion na gagawin, bibiglain daw po ng Amerika. At ngayon ang Iran, nabuking na rin po itong mga sangkay. So pag-uusapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman, ano pa ang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay ngayon. Ngayon kasi, ito yung balita. Ang Iran ay nakaabang na daw po sa ground invasion na gagawin nitong Amerika dito po sa Karg Island sa may Strait of Hormuz, kung saan didepensahan daw po ito ng Iran. Alam nyo mga sangkay, magiging totoo lang po tayo, ang US po talaga expert sa ganito. Marami na po silang pinasok ng mga bansa at ganun nga po nagiging matagumpay. So itong Iran, ito rin po ang gagawin ata nila mga sangkay. Ngayon, tingnan po natin ang reaksyon ng Iran. و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند. Inaabangan na ng Iran ang mga sundalo ng Amerika ayon sa tagapagsalita ng Iranian Revolutionary Guard. Dagdag nito, nakamanman na ito sa posibleng puposisyonan ng US sa anumang bansa sa gitnang silangan. Gayunman, hinimok nito ang sino mang makapagsasabi kung saan naroon ang mga bagong dating na sundalo, kasabay ang pakiusap sa Gulf States na agad silang paalisin kung ayaw nilang madamay sa gulo. Alam nyo mga sangkay, itong ginagawa ng Iran na pagbabanta po sa mga nakapaligid na mga bansa, mga sangkay dyan sa Middle East, kapwa po nila Muslim ito, hindi po nakakatulong. Bagkos, nagbibigay pa po ito ng pagkakataon para ma-trigger po sila. Kita nyo ngayon mga sangkay, yung Saudi Arabia, yung UAE, Jordan, at ito pang Kuwait, Bahrain, 'di ba? Qatar. Itong mga sangkay ngayon, napabad trip na kapwa nila Muslim yan. Bad trip po sila sa Iran kasi dinadamay po sila. At nagbabala na nga po sila na baka posibleng sumali din po sila sa digmaan dahil dito sa ginagawa ng Iran. At kahit po yung Crown Prince ng Saudi Arabia, itinutulak na po si Trump na ituloy-tuloy na ito. Total nasimulan na ituloy-tuloy na. Sakupin na itong Iran, mga sangkay. و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. Ang pahayag na ito ng IRGC ay kasunod ng balitang nagpadala na ang Amerika ng libo-libong US Army. Ayan mga sangkay, napag-usapan po natin yan, di ba? Na yung US nga po, mayroon pong 4,000 mahigit na mga sundalo na ngayon ay ipinadala dyan sa Middle East. Ngayon wala pa po tayong balita, masyado pong tahimik yun . Hindi na po after po na mabalitaan yun, blackout, wala pong balita asa na yung mga sundalong yan. Pero baka magulat na lamang po tayo, pumuposisyon na pala. Mula sa Elite 82nd Airborne Division sa Gulf Region, bagay na mismong ang mga opisyal sa US ang nagsapubliko. The buildup of troops is very different than
boots on the ground. We don't have boots on the ground. I don't think that's the intention, but I think Iran should watch that build up and they need to take note of that. Sa kabila nito, walang bakas ng pagkatakot ang Iran. Ayon kay dating IRGC Commander Ali Akbar Ahmadian, matagal na silang nakapaghanda at nakapagsanay para sa napipintong paghaharap. Ang mensahe nila sa tropa ng Amerika. Grabe oh. Sabi niya dito, now we have just one message for the American soldiers. Come closer. Ayun yung kanilang message. Lapit pa kayo. Yan ang lalong nagpapatrigger mga sangkay ngayon sa situation. Lapit pa kayo. Eh paano ko pagka tinotoo pala yan ng US, mga sangkay? Alam nyo, yung mga Iranian ngayon, ito talaga yung kanilang inaabangan. Yung matalo po yung kanilang gobyerno. Dahil kapag natalo ang kanilang gobyerno, yun na po yung moment na magkakaroon na po ng kalayaan ang Iranian, ang Persia, mga sangkay. Mas lumapit pa. Tila minaliit naman ng isang senior military official ng Iran ang kakayahan ng US Army. Na aniya ay gaya lang din ng US Air Force na hindi kinaya ang kanilang puwersa. Dagdag nito, kung gusto nilang mamatay na lang, naghihintay lang nila ang Iran. Ayon naman Grabing bantayo, no? kay Speaker Muhammad Ghalibaf ng Iranian Parliament, alam nila ang planong pag-okupa sa mga importanteng isla ng Iran. Banta nito, isang maling hakbang ng US at Israel. Hindi nila titigilan ang mga ito. Samantala, pinabulaanan ni White House Press Officer Caroline Leavitt ang ilang probisyon sa kumakalat na 15-point plan na alok o mano ng US sa Iran. Ayon sa opisyal, ilan sa mga nasa listahan ay totoo, pero mas marami ang hindi o misinformation lamang. This full 15-point plan that's been floating around in many of your outlets, there's a lot of misinformation to that as well. And again, I would caution you from taking things from anonymous sources rather than verifying them directly with the White House. Ayon sa opisyal, naninindigan ang US na ang Iran ang lumapit upang makipagkasundo. Alam nyo, nalilito na rin po tayo dyan mga sangkay, di ba? Kasi ang Iran sasabihin, hindi totoo yung sinasabi ni Donald Trump. Pagdating po kay Donald Trump sasabihin, sinabi ng Iran, ito ang kailangan gawin para maayos tayo. Pero sa nangyayari ngayon, parang may hindi totoo sa side nila Donald Trump eh. Or maliban na lang kung ito po ay bagong strategy, no, ng US against Iran, mga sangkay. And we all know naman kung gaano ka-expert yung Amerika dyan. Kaya kailangan nitong sumang-ayon sa mga kondisyon ng Amerika, kung hindi ay makararanas ito ng mas matitindi pang pag-atake. The president's preference is always peace. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Noel Polyarco. Okay. So ayan mga sangkay, pataasan to ng ego, no? At ewan ko, sino man nanalo dito mga sangkay? Tingin nyo. Kasi ang Iran, porsigido din na protektahan yung kanilang mga teritoryo, mga sangkay. Yung US ngayon, mukhang wala rin pong plano na sumurrender. At ngayon, mga sangkay, itong sinasabing ground invasion, usap-usapan na po ito mga sangkay. Talagang bibiglain daw po yung Iran ngayon. Maliban na lang kung magkakaroon po ng kasunduang pangkapayapaan itong dalawang bansa. And also the Israel, which is main character, mga sangkay, sa gera na ito. Kasi sila po talaga yung pinupuntirya dito ng ng Iran. So, tignan natin mga sangkay kung saan patutungo itong digmaan. So, kung walang magiging usapang pangkapayapaan dito, ahantong po talaga ito sa ground invasion. At ito po ang pinakamalala na bahagi kapag nangyari ito sa bansang Iran.
Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.